Napapasigaw at sinasabi ni Grid na hiniling niya pa kay Bonnie na maghanda ng stage para makagawa siya ng grand entrance, pero hindi niya magamit ang return scroll. Sinasabi ni Bram na nakakaawa siya. Ito ay pangunahing kaalaman na ang isang hiwalay na scroll ay ginagamit para sa intercontinental na paglalakbay. Pumunta siya dito nang hindi nakakuha ng return scroll mula sa tinatawag na sage. Sa isip-isip ni Grid na ngayon napangtangto niya na ito, bago siya umalis, parang kakaiba yung ekspresyon niya, kaya natuwa siya ng sobra, kumuha ng one-way ticket, at umalis siya agad. Napapamura at batid pa nito na ilang beses niya ba gagawin ang parehong pagkakamali. Sinasabi ni Bram na kahit ang mga Diyos ay may mga kapintasan, sa halip na sisihin ang sarili, mag-isip ng solusyon. Sinasabi ni Grid na gaano ba siya kaawa-awa kapag sinusubukan niya siyang kino-comfort. Namumulang sinasabi ni Bram na huwag sana niyang isipin na maling ideya, ang pagko-comfort niya sa kanya. Sa isip-isip ni Grid na oo, ang kanyang mga kaibigan ay walang maraming oras na natitira. At ang intercontinental na pagmemensahe ay hinaranggan ng system. Yun lang ang paraan para makabalik ng mabilis, nag-logout na si Grid, at nagpapasalamat ito kay Bram. May nagsasalita at sinasabi nito na isang international call. Nagulat ito na si Grid ang tumatawag, "My Lord," nasa loob siya ng isang laro, kaya hindi niya nasagot ang kanyang tawag. Babayaran niya ang kasalanan niya minsan, sinasabi ni Grid na ano ang pinagsasabi niya. Makinig siya sa kanya, balita niya nasa gitna sila ng digmaan. Ngunit hindi siya makabalik mula sa Eastern Continent. Kunin niya ang moving scroll mula kay Styx at pumunta siya dito, para sunduin siya. Sinasabi ni Lowell na kasalukuyang hindi available si Mr. Styx. Umalis siya nang walang ticket, sinasabi ni Grid na ano. Wala si Styx, saan siya nagpunta sa gitna ng digmaan. Sinasabi ni Lowell na kasalukuyan siyang kasama ng Old Tribe Magicians na iniligtas niya mula sa imperyo. Ang Old Tribe ay may pambihirang talento sa mahika, kaya inutusan niya silang maglunsad ng sorpresang pag-atake sa mga sundalo ng Ethnol mula sa likuran at pagkatapos ay tumungo sa Siren. Kasama nila si Princess Warren, ang magic na kakayahan ni Mr. Styx at kaalaman, dahil dito, sila ay magiging mas malakas. Tinatanong ni Grid kung bakit niya sila pinadala sa Siren. Sinasabi ni Lowell na ang mga NPC ay maaari lamang ipatawag sa pamamagitan ng mga liham o night summon. Dahil wala siya dito, wala silang choice kundi magpadala ng tawag sa kanya. Ang mga pananim sa ilalim ng tubig ay kailangang tumubo ng mag-isa ng ilang sandali. Nang laki ang mga mata ni Grid at naalala nito si Piaro. At batid nito na kung wala si Piaro, hindi na ba manganganib ang Siren? Sinasabi ni Lowell na ang kanyang kabaitan ay kahanga-hanga, ngunit walang alyansa ang nagkakahalaga ng prioridad kaysa sa tibay ng sariling paglago. Sa halip, ang Water Clan ay dapat magpadala ng mga reinforcement. Buti na lang at walang gumagalaw na Carnival Guild. Gayunpaman, hindi sila mga sacrificial pawn, ang pagtawag sa kanila ay ang kanilang trump card. Sa isip-isip ni Grid na dahil sa kasalukuyang sitwasyon, ito ay dapat na ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos. Hindi niya masisisi si Lowell sa desisyon niya. Sa huli siya ang may kasalanan sa paglantad sa kanyang mga kaalyado sa panganib. Napakamot ng ulo si Grid at napakagat ng ngipin at sinasabi nito na naiintindihan niya. At batid nito na pagbalik ni Styx, dumiretso siya kamo sa Pangea White Hammer Smithy. Sinasabi ni Lowell na oo, dapat siyang dumating sa loob ng 5 araw. Aalis na siya ngayon, sinasabi ni Grid na ito ang pinakamalaking krisis mula nung itinatag ang Overgeared, at hindi na siya makabalik dahil sa isang katawa-tawang pagkakamali. Pero hindi siya pwedeng umupo lang at walang gawin. Inihaw nila si Bonnie dahil sa kanyang pagsisinungaling. Kailangan niyang gawin ang makakaya niya. Tila pinalitan ni Yer ang kanyang pangunahing sandata ng isang sword na kaya niyang gawin. Ngunit ang equipment ng iba ay luma na rin, masyado siyang nakapokus sa kanyang sariling paglakas kaya hindi niya sila napansin. Lahat sila ay may pinakamalaking agwat sa pagitan ng kanilang lakas at kagamitan. Jeshuka, siya muna ang gagawa niya ng equipment, ang pinagmulan ng kapangyarihan ng Red Phoenix Breath ay marahil ang apoy sa loob ng pulang gem na yun. Magagamit niya ito, ngunit kung i-refine niya ito, mas matitiis niya pa ito. Ang refining sa bakas ng isang Diyos ay marahil ang pinakamahirap na bagay na nagawa niya, simula nang magbago ang class niya. Pero sa tulong ng skilled assistant, katulad ni White at iba, kaya niya ito. Kumapit lang sila ng 4 na araw, ipapadala niya sa kanya ang pinakamalakas na flame.
Sa Raiden, may lumabas na warning notification, at sinasabi ng isang farmer na isa ito malaking gulo. Alam niyang abala ang lahat, ngunit naghahanda ba sila para sa digmaan? Naging abala siya sa pagsasaka, kaya wala siyang impormasyon. Nagtataka siya kung mahuhulaan niya ito mula sa mapa. Para sa lakayin ng Raiden mula sa kastilyo ng Reinhardt, kailangan nilang dumaan sa Path Ryan. At ang Path Ryan ay napapaligiran ng mga bundok, na idinisenyo upang mapaglabanan ang mga pag-atake mula sa kaharian ng Gauss at Saharan Empire. Natural, ang Reinhardt lamang ay hindi maaaring masakop ang natural na kuta at strategic stronghold. Dahil nakuha ni Grid ang kontrol ng isang lugar, ang Ethnal ay dapat na nasa ilalim ng matinding stress. Para sa Ethnal, ang pinakamagandang hakbang ay ang pasukoy ng Byron at salakayin ang Path Ryan mula sa hilaga at silangan. Ibig sabihin ba nito ay magiging Raiden Shield ang Byron? Ang field na ito ay kung saan nagtatrabaho si Mr. Piaro, sa kabila ng pagiging kaaway niya. Kinuha siya sa ilalim ng kanyang pakpak at itinuro sa kanya ang halaga ng aura. Ayokong makita ang lupang pinaghirapan niya na natangay sa digmaan. Hindi lang siya tatayo at manunood sa mga baboy ramo na yumuyurak sa kanyang mahalagang bukid. Isang lalaking dating nangangarap na maging isang sword saint, ngunit na-inspire ng isang magsasaka at ngayon ay nangangarap na maging isang ultimate aura master. Ito yun kaninang nakasuot ng kasuotan ng isang magsasaka at nagpalit na ito ng damit, ito pala si Hearn. Nakangiting sinasabi ni Hearn na let's go, nandito na ang reinforcement. Hayaan nilang palakasin niya ang bakod, Hearn, Aura Master, ang taong lumakas ng walang kapantay mula noong unang international competition, ay gumawa ngayon ng kanyang unang hakbang patungo sa gitna ng battlefield. May nagpaputok ng isang blue signal flare, sa Cork Island, may sumisigaw at sinasabi nito na may blue signal flare, Admiral, yan ang hudyat na kontrolado na ng infiltration team ang command post ng kaaway. Sinasabi ng Navy Admiral Liebach na dahil 2 araw na walang balita sa R-77, akala niya nabigo na sila. Ipinadala nila sila sa isang lihim na lagusan na tanging ang royal family lang ang nakakaalam. Walang paraan na sila ay mabigo, sinasabi ng isang Navy na ang command post ay bumagsak na, at ang coastal battery ay tumigil na. Lahat ng barko, full assault, bawiin ang kanilang lupain at teritoryo sa pamamagitan ng pagputol sa natitirang mga kalaban. Lahat ng mga sundalo, sugod, nagtagumpay sila sa paggawa ng hukbong dagat, mahina sa labanan ng grupo, sa kanilang sarili. Maliit lang ang chance na maagaw nila ang Cork Island. Sinasabi ni Pix Sword na medyo nag-aalinlangan siya, ngunit gumana ng perpekto ang kanilang signal flare trick. Malamang na hindi madaling makuha ang Ethnal Navy, na may mataas na kalamangan, upang sumuko. May nagsalita at sinasabi nito na sa sandaling nakilala niya siya sa tunnel, nakita niya ang pag-ikot ng tubig. Dahil maaari niyang ma-overwhelm ang kaharian sa pakikipagdigma sa impormasyon, ang lakas ng Overgeared ay nagiging malinaw sa araw na ito. Sa sandaling yon, naging kumbinsido siya na ang Overgeared ay magiging isang bansa, nang mas mabilis kaysa sa anumang iba pang puwersa. Hindi niya palalampasin ang pagkakataong maging isang founding hero bilang isang sundalo ng pinakabatang bansa. Sinasabi ni Pix Sword na soldier, di ba? Magandang paninindigan. Simula ngayon, maging lakas para kay Grid, sinasabi ni Soldier na ang araw ay sumisikat sa Overgeared, hindi sa Ethnal. Maaari lang siyang magpasalamat sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong maging bahagi nito. Sa Borneo, may nagpakawala ng spear at tumama ito sa mga sundalo ni Grid. At tinamaan ang isa at napapasigaw, at batid ng isa na ang kanyang armor ay nasa limitasyon nito. Mga mamamana, ikalawang hanay, pasulong, nagtataka at sa isip-isip ni Suron na ang attack power coefficient ng kanyang unique class, na dalubhasa para sa labanan, ay hindi kapani-pani walang mataas. Ngunit hindi niya akalain na ang mga archer, na dapat ay namatay sa isang pag-atake, mayroon pa ring 20% ng kanilang kalusugan ang natitira. At sinasabi nito na ang agwat sa pagitan ng mga antas ng 200 at 300 na attack power ay dapat na mahirap. Gaya ng inaasahan kay Grid, maging ang mga sundalo ay overgeared. Inatake ni Suron ang mga kasama nito, at sinasabi nito na sulit na maglaan ng oras para sumali. Tinatanong ng nakadilaw na buhok kung ano ang ginagawa niya, Suron. At napapatanong ito kung hindi ba siya kakampi, sinasabi ni Suron na isang sandata na nagpapalakas ng pisikal at mahika na pag-atake sa parehong oras. Isang na-upgrade na bersyon ng Brutal Wisdom Sword. +9 Majestic Clever Sword,
inaabsorbs nito ang bahagi ng kaluluwa ng mga pinuputol nito, na nagdaragdag ng kapangyarihan nito. Silang mga pulgas ay dapat magpasalamat na ginamit niya sila upang palakasin ang kanyang sandata. Sa isip-isip ni Sauron na isa itong sandata na makakalaban sa White Fang ni Kraugel at sa General Arsenal ni Greed. Sinasabi ni Sauron na dahil hindi siya parte ng Gauss, wala siyang makukuha ng anumang reward. Pero kung hindi niya kayang patayin at kunin ang mga gamit ni Greed, silang lahat ang makakabawi. Binatunan nito ang kanyang Soul Spear, at sinasabi nito na mamatay na kayo. Nakaramdam naman ng takot ang mga sundalo ni Greed at sinasabi nito na nag-skyrocket ang kanyang magic attack power. Hindi yan ang karaniwang Soul Spear, at batid pa ng isang sundalo na hindi kayang mablock ang isang ito. Mabilis naman na block ito ni Katz, at ginamit nito ang Blood Shield. Sinasabi ni Sauron na 3 araw na siyang nakikipaglaban sa mga 10,000 troops, kaya dapat nasa limitasyon na ang kanyang stamina. Kahanga-hanga ang kanyang pagsisikap, at may basurang epic class na kinokopya siya. Hingal na hingal si Katz at sinasabi nito na pulubi ka, sino sa tingin niya ang kausap niya? Tinatanong ni Sauron kung sino ang sinasabihan niyang pulubi. Isa lang siyang hamak na hindi man lang mapapantayan ang mga kita ng mataas na ranggo. Tinatanong ni Katz kung hindi siya pulubi, sino? Papatunayan niya sa kanya ngayon din. Kinuha ni Katz ang lahat ng atensyon ng lahat ng players at sinasabi nito na inaanunsyo niya sa lahat ng manlalaro. Ang sinumang makatama ng isang hit sa pulubi na yon, ay makakakuha ng 1 bilyong yen. Patayin siya, at makakakuha sila ng 100 bilyon yen. Ito ay isang kaganapang impromptu, ang Sauron Raid. Sinasabi ng babae na kung ito ay 100 bilyon yen, 900 milyong dolyar, isang scratch lang ay worth $9 million. Sinasabi ng lalaki na nabalitaan niya na anak siya ng isang pinakamayamang pamilya sa Japan, ang kumpanya nila ay nasa top 10 sa buong mundo. Nagugulat naman si Sauron sa naririnig nito, nakatutok na ang lahat ng espada kay Sauron. Tinatanong ng isang player na totoo ba yun, invite niya siya sa party. At sinasabi pa ng iba kay Sauron na isang hit lang. Hindi, mamatay ka na lang, mabubuhay pa naman siya. Nakaramdam naman ng takot si Sauron, at sumisigaw at sinasabi nito na teka lang. Baliw ba sila, mag-isip ng lohikal, sinong magbabayad ng malaki sa pagpatay ng isang player? Nagtataka at sinasabi ng naka-black na buhok na lalaki na medyo sobra na talaga ang laki. Hindi pa siya nakakita ng maraming pera, kaya medyo hindi makatutuhanan. Sinasabi ni Sauron na tama, binobola niya lang sila. Nakangiting sinasabi ni Katz na hindi ba kapanipaniwala? Siyempre, ang halaga ng pera ng isang third-generation billionaire ay hindi maabot ng mga taong katulad niya. Sige, aayusin niya ito para sa kanila. Ipinapangako niya ito sa pangalan ng Jin Group. 100 milyong yen para sa isang hit, 10 bilyon yen para sa kanyang ulo. Magbabayad siya ng 1,000 yen ng maaga, nagbulong-bulungan ang mga player at sinasabi ng babae na ito ay Jin Group. At batid ng naka-black na buhok na kung Jin Group ito. Tinatanong ng naka-violet na buhok na totoo ba ito, sinasabi ng nakadilaw na buhok na lalaki na naiintindihan niya naman kung bakit ang sama ng ugali niya. Sinasabi ni Katz na may winning lottery ticket na hindi niya kailangan isugal, natutunan niya ba kung saan siya lulugar, ito ay isang bagay na isang pulubi na hindi niya kayang gayahin, ang tinatawag na capital. Sumisigaw at sinasabi ng isang player na 100 million yen, bawat hit. At batid ng isang player na ang huli ay sa kanya, patayin si Sauron. Nakikiusap naman ang isa sa kanila, na kahit isang hit lang. Sa isip-isip ni Sauron na sa Raiden, ang kapangyarihan ng isang magsasaka, sa international competition, ito ang gear, at ngayon pera na. At napapatanong ito kung bakit nagiging magulo ang perpektong buhay niya sa tuwing involve siya sa overgeared. Sumisigaw at sinisigaw nito ang overgeared, by Ranwar, 5 araw. Sinasabi ni Pan na sige, simulan nila ang araw sa isang putok. Umatake na si Pan at ginamit nito ang Mock Spear, sumisigaw at sinasabi ng isang player na umatras muna sila. Gamitin ang mga sundalo bilang mga shield, bumalik siya ng dahan-dahan. Gumuho na ang formation, sinasabi ng nakapulang buhok na lalaki na wala na silang choice. Karamihan sa mga manlalaro ng Ethnal ay mababa ang level at hindi sanay. Sinasabi ng nakadilaw na buhok na lalaki na ngunit gayon paman, ang mga elite na sundalo ng Ethnal ay nasa level ng 180. Ihanda ang mga siege weapon sa kanila, sinasabi ni Pan na Yera. Mag-switch sila,
plano nila na gamitin ang mga siege weapon. Nakapatay na siya ng 100, naghahanda na si Yura ng atake at sinasabi nito na sige. At parang bowling na tumalsik ang mga kalaban sa atake na yun. Sa isip-isip ni Yura na ang isang Demon Slayer ay maaaring gumamit ng black magic na natipon sa pamamagitan ng pagpatay sa mga demonyo. Ito rin ang skill na pinagkakatiwalaan niya. Sunod-sunod ang pag-atake ni Yura. Sumisigaw at sinasabi ng player na inatake ni Yura na siya ay masyadong mabilis at malakas. Hindi niya siya mapigilan, hindi niya kaya ito, ang mga taong ito ay patuloy na lumipat. Anong meron sa battlefield na ito? Sila ang kumukubkob. Bakit sila ang nagtatanggol? May umatake kay Yura at napatalsik ito. Sinasabi ng umatake kay Yura na huwag silang aatras. Lahat, ituon ang kanilang mga pag-atake kay Yura, ika-5 araw na ito, kaya sigurado siyang nasa limitasyon na ang kanyang stamina. Sinasabi ni Yura na 100, at sabay takbo, sinasabi nila na umatras siya. At batid ng isa na babalik ang mga yan, sinasabi ni Pan na ang mga archer ay wala ng mga arrow. At wala na rin silang potion at stamina, wala na silang resources. Hingal na hingal at sinasabi ni Yura na 2 araw lang ito makakatagal. Ngunit gayon paman, dapat silang kumapit, kahit anuman ang mangyari. Kung bumagsak ang lugar na ito, nasa panganib ang patrayan. Sinasabi ni Pan na ngunit hindi sila maaaring manatili magpakailanman. May alternative na pag-atake at walang reinforcements, ang Byran ay malapit na din masira sa loob ng 2 araw. Ito ang katotohanan, sa Red Sun Forest, at may naghahunting dito. Sinasabi ni Hao na hindi niya akalain na makakahuli siya ng isang Dubrick Racer, isang halimaw na level 60 na mas mataas, at 3 beses na mas mabilis kaysa sa isang tao dahil sa kanyang ability na katangian. Mr. Kraugle, humahanga talaga siya, may natututunan siya sa lahat ng ginagawa niya. Sinasabi ni Kraugle na wala lang yan, Hao. Sinasabi ni Hao na Mr. Kraugle. Sinusundan niya siya bilang isang escort dahil tina-target siya ng mga tauhan ni Ares. Ngunit nakikita niya kung gaano siya nakatutok sa paghahunting, tila may bumabagabag sa kanya. Gusto niyang tumulong sa mga overgeared, di ba? Kung hindi siya makakapunta dahil may pumipigil sa kanya, tutulungan niya siya. Sinasabi ni Kraugle na kahit kaibigan niya siya, sigurado siyang hindi niya gusto ang tulong niya. Ang katotohanan ay magkaribal pa rin sila, at ang karibal niya. Siya ang isang taong pinakamalakas kahit hindi siya nakikita. Sa Pangaea White Hammer Smithy, may mga naririnig na tunog ng martilyo. Sinasabi ng mga blacksmith na 3 araw na ang nakalipas. Ang forging ay kumukonsumo ng maraming stamina at mental energy. At napapatanong sila kung kamusta na kaya siya, Mr. White, subukan niyang pigilan ito, sa bilis na ito, babagsak na siya. Sinasabi ni White na huwag niyang istorbohin ang Pangaea Dock of Virtue. Panuorin niya na lang siya, sa isip-isip ni White na nakita niya ang isang katulad niya sa kanyang ama. Walang paraan para pigilan niya siya, sa isip-isip ni Greed na hindi lang siya gumagawa ng item. Naglalagay siya ng kaluluwa dito, sinasabi ng system na ang Red Phoenix Breath ay naging matagumpay, sa isip-isip ni Greed na salamat sa suporta ni White, natapos niya ng 1 araw ito ng mas maaga, ngayon na ang oras upang simulan ang paggawa ng Red Phoenix Bow. Blacksmith's patience ay nag-trigger na ng 4 na beses, nararamdaman niya, sigurado siya, ang isang ito ay magiging isang obra maestra.